Do you feel the vibes? Kumusta mga kabiyahero? Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. So, kayo ba ay naka-Windows 10 or 11 sa inyong system? At isa kayo sa mga kagaya ko no, na nababagalan. So, meron lang ko sa inyo i-share at na-discover ko lang ito sa internet. So, tara, turo ko sa inyo kung ano ito. So, ang unang gagawin natin mga kabiyahero, no, buksan yung ating system and then open natin yung ating browser. Kung kayo man ay naka Firefox, Chrome, or naka Edge. And then, ito yung website na pupuntahan natin. No? So, itype lang natin yung Atlas OS. So, ito yung discover ko sa internet at ipapakita ko sa inyo ngayon sa video na to kung mayroon bang pagbabago sa ating system once na ito ay ma-apply natin or ma-install natin sa ating computer. Ayan. So, click natin yung kanilang link. Ayan, nakalagay dyan. Atlas OS. Ayan. So, nakalagay dito sa page pa lang nila, a modification of Windows designed for gamers. Ayan. So, ito-download lang natin itong Atlas Playbook. Click natin yan. And then, itong AME Wizard. Ayan. Tapos, dito sa baba, meron silang mga nakalagay dito, no? Ayan. So, performance by removing unnecessary components, disabling power-saving features, and optimizing services. And then, dito naman, latency by fine-tuning process implementing an efficient power plan and optimizing networking, you'll feel a difference. And then privacy by eliminating Microsoft's notorious tracking, pre-installed apps and Bluetooth, you can feel confident when using Atlas. Ayan. So Atlas versus Windows. So dito sa CPU usage, if reduced background CPU usage significantly, nothing that you don't need will run in the background. And then sa RAM usage naman, thanks to Atlas, we freed up 1.1 GB of RAM usage from boot, which can then be allocated to the other tasks. And ito naman sa kanyang FPS or frame per seconds in Valorant, we saw a significant improvement in FPS low, boasting a more reliable and higher frame rate. So dito sa CPU at sa RAM, kung titignan nyo no, sa ating system, right click lang natin and then task manager sa Windows 11. Kung naka Windows 10 ka naman, press mo lang yung Windows icon sa keyboard and then type mo lang yung task manager. Ayan. So, ito siya. So, pag clinic nyo yan, ito yung develop mo tayong performance. Ayan, sorry. So, pag clinic mo yan, yung sinasabi na memory usage, ito yon. Kung mapapansin nyo, no, yung cache niya is ang laki na kinakain, 9.6 GB. And then sa CPU naman niya, kung mapapansin nyo, no, yung processes niya, no, 185. And then yung handles niya is nasa 81,000. So napakalaki. Ito yung mga babaguhin ni Atlas para mas bumilis yung performance ng ating system. Ito ay para lang sa educational purposes. Nasa user na yan or nasa inyo na yan kung gusto nyo itry o hindi. Ayan. So ngayon, punta tayo sa ating download folder. Yan. Then ikat lang natin yung dalawang dinownload natin na file sa desktop. So close na natin itong ating browser. Ayan. And then right click natin and paste. Then ang sunod na gagawin natin dito mga kabiyahero, no, i-extract natin isa-isa yung dalawang files na ating dinownload. So click natin yung WinRAR and extract to AME. Ayan. So dito na yung isa. And then ito pangalawa naman, yung playbook. Extract din natin. Ayan. So, ang unang gagawin natin is i-click yung folder ng Atlas Playbook. Ayan. So, nakalagay dito, Atlas Playbook version 0.3.2. And then, may nakalagay dito, bypass Windows 11 requirements or disable automatic driver installations. Ayan. So, i-open lang natin to. And then, ito muna yung AME Wizard Beta ang ating
sunod na i-open. Ayan, dahil once na ma-open natin to, ito yung ating ilalagay, yung kanyang Atlas Playbook. So, kaya kanina pag open ko, namimili siya ng app kung anong gagawin natin para ma-open siya. No? So, i-click natin tong AME Wizard Beta. Ayan, run natin. Ayan, then minimize natin siya. So, ito yung kanyang interface, no, ng AME Wizard. And then, ito naman, idadrag natin itong Atlas Playbook dito. So, nakalagay dito, drop.apbx file to load playbook. So, ito yung hinahanap niyang application, no, .apbx. So, hold natin yung left mouse and then drag natin siya dito. Ayan. So, hindi naman kayo rito magkakaproblema dahil may mga instruction naman siyang binibigay bago mag-proceed doon sa kanyang installation. So, nakalagay dito, disabled security. So, click natin yung run action. Then, open Windows security. So, click natin to. Ito yung instruction niya na i-off natin. Ayan. So, click the button below or open Windows security, virus and threat protection. Then, click manage settings. So, ito na tayo. Ayan. So, itong apat na to, yung ating i-disable. So, unahin muna natin to. Ayan. And then, yung pangalawa. Ayan. And then, yung pangatlo or pang-apat, naka-disabled na siya. So, okay na yon. And then, set all for security toggles to off. So, once na ma-off na natin yan, close na natin. Ayan. And then, pwede natin i-click yung next. So, umilaw na siya, no? Click lang natin yan. And then, wait lang tayo. So, yun yung mga requirements niya, no? So, verifying Windows build activations and requirements. So, okay na yung dalawa. Pero bago yan, check ko muna yung ating Windows kung updated. So, click lang natin yung Start and then Settings. Sa Windows 10 naman, click nyo lang din yung Start, then Settings. Tapos punta kayo sa Update sa pinakababa dito, Windows Update. Ayan. Pero sa Windows 11, meron na siya sa taas. So, i-click nyo lang to and then check for update. Bago natin i-proceed yung installation. And make sure na yung inyong system ay updated, no? So, may nakalagay dito. Ayan. So, nawala na siya, no? Then, dahil siguro dun sa, sa application. So, close lang na natin yan. Pwede naman natin siyang i-update later once na matapos yung installation neto. So, click lang natin yung next. Ayan. So, meron ditong MIT license. Ayan. So, scroll down lang natin and then, click natin ulit yung next. And then, I have read and agreed the terms of the license agreement. So, agreed lang natin. Ayan. And configure options. So, i-click lang natin yung options. So, kung ano yung mga nakalagay dito na recommended, okay lang natin yan. Default natin. Click natin yung next. Ayan. So, click lang natin uli. Disable core isolation recommended. Okay. So, click natin yung next. Kung kayo ay naka-laptop, so pwede nyo i-uncheck yung disabled Bluetooth kasi hindi gagana yan, no? So, kung desktop naman gamit nyo, kagaya ko, hayaan lang natin yung mga check na nandiyan dyan. Ayan. Disable power savings, remove Microsoft Edge. Ayan. Kung meron kayong ibang browser na ginagamit, pwede nyo lang alisin yung Microsoft Edge. Click lang natin yung next. And then dito, mamimili kayo kung anong browser yung gusto nyo. So, keep mine or install new browser. So, click natin yung install new browser. So, dito, meron mga option dito. May Chrome, may Waterfox, or Brave. So, sa Brave na lang tayo. And then, click natin yung OK. Ayan. So, all set na. Completed. Then, click na natin yung next. Ayan. So, antay lang natin siya na mag-run yung kanyang installation. So, medyo may katagalan lang ito. At, habang pinaprocess, and make sure na yung inyong internet connection ay stable, no, kasi kailangan niyang connect sa internet once matapos yung kanyang installation. So nakalagay dito, the system will automatically be restarted once the process complete. Ayan. So hayaan lang muna natin siya mag-configure. Hanggang sa
matapos. Ayan. So, wait lang natin siya. And then, i-fast forward ko na. So, ayun na siya mga kabiyahero, no? Malapit na matapos ma-install yung kanyang package, no? Sa ating system. So, antay lang natin siya mag-reboot. And then, after nun, check na natin kung may nagbago ba sa ating system. After natin ma-install itong Atlas OS. So, ayun na siya, running performance, privacy tweaks, QOL. Ayan. So, malapit na, kunti na lang. And then, check natin, no, yung ating task manager. Kung may nagbago ba doon sa pinakita ko sa inyo kanina, sa CPU at sa memory niya, no, especially sa cache. So, running script. After neto, mag-start na ang ating system. So, wait lang natin. And yan na. Nag-start na siya. So, medyo may katagalan lang itong kanyang pag-install, no? But after nun, ayan, okay na. So, natapos na, and then mag-restart na siya in 2 seconds. Ayan. So, ito na ngayon ang ating Windows or Atlas OS. Ayan. So, nag-iba yung kanyang themes or wallpaper at mapapansin nyo, no? Yung kanyang taskbar ay nasa kaliwa na. So, para mabago yan at maibalik, click lang natin yung settings. Ayan. So, kung makita nyo dito, no, halos nabawasan na yung mga ibang application, no, or bloatware na hindi naman natin mostly kailangan. So, click lang natin yung settings. Ayan. Tapos, taskbar tayo. Okay. So, hanapin lang natin si personalization, taskbar. Ayan. Ayan. So, makita nyo na, no, taskbar alignment ay nasa left. So, click lang natin to. And then, center. Ayan. So, ano na ulit siya sa gitna. Then, tingnan natin yung ating task manager, no? So, right-click natin sa taskbar and then task manager. Ayan. Then, performance. So, sa CPU, from 190, no? Nakita nyo, naging 101 na lang. And then, yung handles niya from 81,000 naging 49,000 na lang. So, malaki yung kanyang nabawas, no, sa CPU. So, goods yun, ano, sa mga kagaya ko na mahilig mag-games, no. So, kunti na lang yung kanyang babasahin na program sa ating OS at sa ating system. Then, sa memory naman natin, so, kanina nakita nyo, no, from 6 GB or 9 GB, naging ano na lang siya, no, 2.0 GB na lang yung kanyang cache. So, malaking improvement. And then, nakita nyo natin yung available dito na 12.9 GB. So, malaki talaga yung nagbago sa kanya. At at least, marami na tayong available na RAM para pagka meron tayong ginagawa, like for example, nag-games, nag-video editing, ayan, mga graphics, like for example, ACAD, kung gumagamit kayo ng ACAD, di ba? So, mas gaganda yung performance dahil mas marami ng available na RAM sa inyong system. At sa CPU nga, ayan, unti na lang yung kanyang processes na binabasa, no, na program. So, ayan ang ating Atlas OS. So, pwede nyo naman baguhin tong ano, wallpaper, no, kung ayaw nyo. So, i-right click nyo lang yan and then personalize. Tapos, sa themes, ayan. Hanap lang natin yung themes. Ayan. So, click lang natin yung
Ayan, sunrise. Tapos, sa background, click lang natin yung background and then set natin sa 1 minute, shuffle natin and then browse. Tapos, yan, MSI, choose this folder. Ayan. Then, back lang natin. Tapos, sa color, gusto ko kasi yung ano yung dark siya. So, ano rito, light siya. Dark natin. Ayan. So, ito na uli yung ating wallpaper from MSI. Ayan. So, mapapansin nyo, no, mabilis na siya mag-response. Ayan. Tignan natin kung anong mayayari pag bumukas tayo ng browser. Ayun. So, umu-open na agad siya. Ayan. So, mabilis yung response ng ating bagong OS from Atlas. Ayan. So, after ko ma-install yung Atlas OS sa aking system, napansin ko na may pagbabago, no, yung response niya, especially pagka nabubukas ako ng folder or ng file explorer tapos yung browser, mabilis siya mag-response. Tsaka pagka nagra-right click ako, no, makita nyo doon sa default niya, parang more option. Pero nung install ko yung Atlas OS, ayan, para na siyang Windows 10 yung pag ni-right click mo yung mouse. So, yun, pati yung CPU usage, yung memory niya, yung cache, yung handling, tsaka yung processes niya, bumaba. So, ito ay ulitin ko, no, educational purposes lang. Kung gusto mong itry, okay. Kung ayaw mo, okay lang din. Sa iyo yun. Kung gusto mong i-install ang Atlas OS sa iyong system. Ayan. So, sana may natutulong kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo, ayan, paki-press ng like at pa-share na rin ng inyong itong video natin and huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Ayan. So hanggang sa muli, Kuya Bears of signing off. Peace out. Salamat.